What's up mga ka-highway? Another day, another hangout. Yes, welcome to the first episode of Highway Hangouts where we talk about cars. So, on the way here, actually, funny story, na bangga kasi yung kotse ng pamangkin ko. So, dinala ko siya dito sa sa shop ni Mike. Papagawa ko siya, syempre, di ba? Kailangan eh. So, ngayon, explain mo nga, paano magagawa yung ganun sira, pare? Okay, una sa lahat, actually kasi siguro magpa-flash na lang kami ng video kung ano yung nangyari. Kasi, pero pwede nyo muna imagine sa ngayon, kunyari, yung driver side yun na gulong is nakaganyan. Then yung sa passenger side nakaganon. So kailangan natin ibaba muna lahat ng pangilalim niya para makita natin baka mamaya may nabali, may nabunot. And check natin baka may tumagalit dun sa may pinaka wheel well niya. Baka may nabunot kasi or yun nga nabali. So kailangan checkin muna natin, di natin pwede siya kailangan checkin muna may Pero bro, based on experience kasi alam mo naman medyo makulit na driver ako dati, lalo na ng bata pa, nagsisimula pa lang ako. Based on experience kasi meron kaming brand new Santa Fe before, mga 2012 yata yun. Ngayon, nabangga ko rin siya, halos ganun na ganun din. Actually yung nangyari doon, tinry ko siya i-drift, hindi ko magat yung gulong, so nangyari, nag-slide lang siya na naka-turn yung gulong, so tumama sa gutter. So nag-ganon din yung gulong. Ano nangyari? Pinagawa ko siya sa casa, like sa Hyundai mismo Hindi nila nabalik eh. Like, nung ng kotse, alam mo yung parang may wiggle, tapos may Ayun nga, depende kasi yun eh. Usually minsan mamaya tinamaan na yung pinaka-kaha niya. Pwede na, depende, kanya-kanyang tama kasi yun eh. Meron naman, katulad yung ginawa namin na Toyota Rush, tumawag naman yun, and then yung driver side na gulong niya, pumasok dun sa driver seat mismo kasi pasok siya katabi ng gulong yung mga pedal niya. So, masakit doon. Pero nabalik naman namin, okay naman, walang wiggle, walang Pero case to case basis kasi yan. Sana. So, wala, kailangan, ingatan mo talaga yung pagmamaneho, syempre. Actually guys, totoo yun, hindi biro magpagawa ng sasakyan. Lalo na today, you have to have the budget to, lalo na if mahilig ka bumuo ng kotse, mahilig ka mag-setup, syempre, kailangan medyo malalim yung budget mo. Oo. Alam mo yan, pati kasi, lalo na sa mga hindi nakakaalam, si Mike kasi is, mahilig siya sa mga old school, mahilig siya mag-restore, mahilig siya alam mo yan, mga OEM, mga purist, mga JDM old schools. So, talagang yung tiyaga talaga nung pag-build and yung money na lumalabas, di ba pare? Alam mo yan? Totoo yun. Mas maganda, bumili ka na ng buo para gagamitin mo na kasi mahirap yung ginagawa natin na syempre, maya. Pero hindi mo maiwasan yun. Yung parts, pare. Yung parts, syempre. Ito na lang, bro. Yung kotse mo nakaparada, nabangga. So, di ba? Yung old school niya, nakaparada, nabangga. Ngayon, nangyari is, syempre, nabangga. So, hindi mapakali yung tropa natin, di ba? Ngayon, ginalaw. Syempre, yung mga tulad ng, ano yung pinili mo yung sa headlight frame, tsaka lights, etc. Tulad nun, pare, paano ka nakahanap nun? Actually, medyo mahirap, may mga iba nagpo-post. Actually, hindi naman marami, pero kumbaga may isa o dalawa kami nakita nag-post. Pero puro naka-reserve na. Kasi nga sobrang hirap kasi kumbaga iba yung facet ng akin US version siya. Pero usually, di ba, like yung before, nung binubuo mo pa lang yung old school mo, yung dilaw. Pwede, kung gusto nyo makita, pwede kami ng picture ng yellow, yung dilaw niya na kotse, para makita nyo. Di ba nakwento mo, nung binubuo mo yung kotse na yun, na hindi lahat ng pyesa nanggaling dito. Right? Oo. May mga pyesa ka na out of the country mo pa nakuha, di ba? Oo. Yun yung... Kung source out ka talaga, tapos good thing na, yun, medyo nabuo namin yung dilaw, galing doon sa bangga, meron tayo, syempre, medyo meron tayong mga tropa. Siya yung nag-source out ng kasi wala na talaga kami makitaan. Buti na lang, meron sumakto, driver side rin na headlight frame, meron kami nakuha. Tapos isang tropa ko naman, pina-restore ko na lang sa kanya yung pinaka corner light niya kasi basag-basag na siya. So in a way, medyo nabuo namin siya. Kasi hindi
hindi available lagi yung parts niya, so yun yung mahirap. Kaya So, ibig sabihin doon, matagal pare. matagal. At saka, Talagang PC talaga yung kailangan mo, man. Oo, hindi siya yung readily available sa market na kunyari. Aha. SIR ka, mabangga ka man, merong mga may Madami. styling, oo, Lalo ng Honda dito sa Philippines. merong mga Madami. depo or depot na headlight. Dami, kumbaga available siya, marami ng mga Wait lang. dapat. Maano kita, si Mike kasi yung tipo na si Mike yung tipo ng car guy na ano eh, nagbibigay ng pangalan sa sasakyan. So, parang alam naman ng mga audience natin. Yung dilaw na pinag-uusapan natin, anong pangalan? Si Carlin. Okay, so, Dati nga hindi ako nagsasabi ng, kunyari, yung dilaw, yung red. Talaga by name siya. Si Cola, si Pepsi, etc. Yun yung mga pangalan nila. Ngayon, medyo hindi ko na sila ano. Pero, hilig ko talaga yung magbibigay ako ng pangalan. Ikaw ba nagbibigay ka? actually, yung SIR ko may pangalan naman, pero Blackbird. Yun nga lang talaga, nag-iisa lang talaga kasi siya. Hindi naman ako katulad mo na ano eh, na marami sasakyan pare. Yun ang hilig lang. Kaya nga, pero yung sa'yo naman kasi pare, ang dami mo sasakyan Hindi, eh. yun lang naman yung hilig ko. Yung iba nga, diba? Sa Oo, gadgets, di ba? ang dami nilang gadgets. Diba? Totoo. Actually, iba't ibang tao. Simple lang iba't naman ibang- ako eh. Actually, oo, pare, totoo yun, pare. Sa ano, di ba? Okay na yung wala kang suotin eh. Oo. Basta may kotse ka, may Oo. pyesa ka, di ba? Yun. Ano, pero yung ibang tao naman sa damit, wala na silang pakialam sa auto. So ngayon, maiba naman tayo, pare. Ayan. Meron nung mga napapanood ng video ngayon na kumakalat. Ewan ko, sikat na sikat sa feed ko, ewan ko sa akin. Nakikita ko siya sa IG, TikTok. Ang tawag sa kanya is highway takeover. Uso siya sa States, pare. More on, puro mga kabataan, babae, lalaki. Di-drift. Nagtidrift sila, nagdodonut sila, tinitake over nila yung stoplight, hinaharangan nila. Tapos, nagdodonut lang sila. Tapos, alam mo na, puta na, sorry, bawal pala magmura. Isang malaking pit na, alam mo yun, puro donut, puro burnout, puro like, sunog gulong lang. Like, ano masasabi mo sa mga, like, sa ganun, pare? Yun na kasi yung, like, before our times, kasi, ang uso lang, pag sinabi mo kotse, ang, ano yan, it's either tambay, drag race, or actually, itong drifting, medyo huli-huli na ano eh. Medyo sumikat ha. I mean, sikat na siya before here in the Philippines, kasi ikaw, yung panahon mo, nagdidrift ka na eh. Pero, mas napasikat siya ngayon, kasi nga, medyo madami na, tapos may mga vlogger na rin tayo na nagdidrift, artista na nagdidrift. So, ano masasabi mo sa ganun, pare? Wala, astig yun, bro. Astig ako sa Actually, pare, ako din Pero naman medyo nasabi. mukhang malabo mangyari dito sa Pilipinas. Actually, sa sikip ng kalsada natin, pare, feeling ko hindi natin kaya gawin dito yun. Actually, kaya kasi dati may times na pag-trip ko. Pero yung mga ganon, katulad doon sa video na pinakita namin sa inyo, malabo yun, mahuhuli ka ng pulis dito, tsaka takang aksidente. Actually, oo. Maraming Kasi, tsaka, mga rider dito. yun, isa pa yun, pare, kasi may mga ibang ano rin talaga tayo eh. Not like America na, alam mo yun, pag naka-stop talagang, alam mo yung hindi sila sisingit. Dito kasi sa atin, pag traffic eh. Paunahan talaga eh. Yun eh. About yung mga car meet naman natin ngayon, pare. Oh. Sa car meet, pare, ano yung, kasi ako medyo saglit lang ako sa car scene eh. Like, puro karera lang ako usually. Ikaw kasi medyo, ikaw kung sa ano, mas matagal ka kaysa sa akin and mas may experience kaya mas kilala ka. Ano yung pinagkaiba nung, sa car meet ano yung pinagkaiba ng car meet before sa car meet ngayon? Car meet before. Siyempre, hindi mo naman, unang-una na dyan yung pops and bangs. Before wala naman pops and bangs, wala pare. naman. Ngayon, puta na, sorry, bawal pala magmura. Kukulit, pare, ang daming pops and bangs, bro. Pero, para sa akin not to be, pero for me, pops and bangs, bro, pag meron yung auto ko, feeling ko ako yung pinaka-hated. Bro, alam mo paano ako Kasi magkakaroon actually, ng hindi ko auto, nga pare. mag-gets eh. Pumunta ka sa isang car meet, dapat, kumbaga kanya-kanyang trip eh. Mahilig ka rin sa kotse eh. Yun yung trip ng tao. Ewan ko bakit yung iba, binabash nila na nagaganon dito. Which is, para sa akin nga, parang alam mo yun, masarap nga sa feeling, tapos may nagaganon. Although, syempre, siguro, pag It's to sobrang tagal na nagpo-pops and bangs, medyo nakakairita na. Pero, yun nga yung kinunta mo eh, yung car meet. Sana kulong ka na lang sa bahay. So, what you mean is,
yung car meet is para, kaya nagkaroon ng car meet is para Showcase pagyabaw mo. showcase mo yung build mo, di ba? Oo. Actually, totoo yun, totoo. Ako din, Hindi ko das- magets masyadong binabash yung, tapos meron pa ako napanood ng video na parang kinuyog nila yung isang kotse, nagagalit sila doon. Parang, ewan ko para sa akin, nastig nga yung nagagano. Kasi yun yung bumubuhay sa actually, car meeting. parang ano, Ang pangit ng tahimik naman masyado. parang yung ano lang, like, for example, yung mga sound guys, yung mga mahilig mag-sound setup, di ba? Oo. May sariling ano sila, sa sound sila, nag-aano sila. Oo. Siyempre, meron din naman yung mga pops and bangs, di ba? So, paano nga naman nila iaano yung pops and bangs nila kung Oo. hindi nila pwede gawin, di ba? So, nakakaano nga naman yun. Para sa akin, hindi ko ano yung bakit kailangan magalit nyo pa, tsaka sobra yung parang dumating pa sa point na hinamusuntukan. Dapat respetuhin mo kung ano yung gusto ng tao. Gusto nyo mag-pops and bangs, hindi dapat gano'n. Kung magsasounds yung isang di okay lang, diba? Sa car show ba, diba sa car show, yung ibang usual na car meet, diba may nagsasounds? Pwede mo bang sapakin yun? Pwede mo bang kuyugin yun? Hindi naman, diba? Exactly. Kasi yun nga yung way para ma-showcase mo yung Tsaka kami, ma-showcase mo yung nakailang skill mo. organize kami ng car show. Wala namang gano'n. Actually, meron pang competition sa car show nung Oo, loudest takas- engine bro, roar. Diba? bro, a funny story may car show sa, alam mo ba to sa QC, sa may space bar, space bar. Basta may mga kasali tayong tropa doon before. Oh. Ngayon parang, ano lang ako, audience lang ako doon. Syempre, medyo nung bata na ako, medyo makulit ako, medyo mayabang din talaga ako nung bata hanggang ngayon. Wala namang pagbabago. Actually, yun nga. So, hindi ko alam, may nagko-competition pala nung, yun nga, best engine roar, ganun. Yung sa akin, parang na-start ko lang yung kotse ko. Nakakatawa doon. Hindi kasali yung kotse ko, pero yung kotse ko nilalagyan nila ng trophy, best engine roar. Pero hindi naman naka-entry ako, kasi parang kalsada lang yun Parang kalsada lang yung pinag-showan na yun Hindi naman kasali yung kotse ko, gulat ako, ba't nilalagyan nyo ng trophy? Paralo pala best engine roar yun sa akin. Ayaw mo rin, di ba? Napasali ka pa. Hindi, pero sinabi ko naman Pero di ba, yun, accidentally, na-start mo lang. Tapos binigyan ng trophy. Kumbaga, na-appreciate nila So ano yung point na yun yung hindi ko hanggang ngayon kasi sana, comment yun, hindi ko mag-gets kung bakit. Pero feeling ko naman kasi, kasi siguro, kaya rin naman siguro may mga nagre-react na gano'n, it's either hindi sila kasali mismo doon sa car meet. Like, kasi karamihan ng mga car meet natin dito sa Pilipinas. Hindi, baka ano na sila. In a public place. Hindi, yung napanood ko ng video, baka hindi ko rin talaga gets, ayoko na yung comment, baka Pero sa akin kasi, baka it's either hindi naman talaga sila kasali dun sa car meet. Baka lang, may mga normal people na nandun lang I sa... doubt it hindi sila kasali. Kasi kung hindi ka kasali sa car meet, tapos sa ganun karaming tao, mahihiya ka lumapit doon sa tao, mahihiya ka magalit doon. Actually, Imagine mo ikaw yun nandun, hindi ka kasali, tapos bigla ka magagalit doon. Medyo nakakahiya yun, medyo... actually, totoo yan. Hindi kasali yun. So sa akin lang, dapat respetuhin nyo kung ano yung anong bawat isa. Para masaya lang, pangit yung ganun sa car meet, yung may mag-aaway, hindi maganda. Actually, guys, palawakin natin yung car scene natin, huwag natin palitin. Lalo na uso yung mga EV ngayon, diba? So paano na yung... Guys, Yan yung ano. guys, ito lang masasabi ko, bleep this. Kung ayaw nyo marinig, ngayon kung ayaw nyo marinig, wala akong pakialam. Pero sa lahat ng mga taong naka-EV, na feeling nyo, I mean, for me, KJ pa ba? okay lang sa akin yung EV for everyday drive. Pero pag yung sinabing EV, papalitan nila yung future na lahat ng kotse magiging EV, well, ito lang masasabi ko, fuck that shit. Sorry, bawal pala magmura. Hindi ako papayag, petrol pa rin bro, mas maangas yung unang-una yung tunog, pangalawa yung vibration ng engine, yung feeling na may kinakambyo ka, or yung feeling na pag kinambyo mo yung makina mo, putang ina, may, alam mo yun? Ano mo nung laging dashboard mo? Walang ganun yung EV. I mean, sorry to say guys para dun sa mga fan ng EV pero kung fan kayo ng EV, itong podcast namin hindi para sa inyo to.
Sa totoo lang guys, I mean, no disrespect, pero kanya-kanyang opinion yan, bro. I mean, I don't give a fuck, bro. Sorry, bawal pala magmura. Ito mga EV nyo. Malay mo naman, siguro in the future, pero ngayon hindi pa namin Bro, ma-appreciate yung EV. Hindi talaga. ako feeling ko, Mahirap kasi magsalita ng Hindi. tapos, baka mamaya. Hindi, ako, nilalagyan ko na ng tundok, men. Tumanda man ako, umabot man ako ng 80, thank you God. Umabot man ako ng 80. Last episode na Hindi kasi, this podcast is about your opinion about cars, di ba? Kanya-kanyang opinion tayo eh. So, sorry dun sa mga EV peeps dyan sa nanonood. Sorry sa inyo, pero wala talaga, hater talaga ako ng EV. Sabihin nyo na yung mga gusto nyo sabihin na hindi ako eco-friendly, pero ganun din naman eh. Hoy, hindi. Ito, Tingin mo ba, saan gawa yung battery? Yun na nga. Actually, may nabasa ako siguro 3 years ago, bago nagsisimula pa rin yung mga hybrid, pati mga EVs. Parang may nabasa ako before na halos same lang rin naman yung nagagawa niya sa mundo. Actually, medyo ano pa nga yun, kasi yung batteries nga, para makagawa ka nun, hindi ko na alam kung ano yung Proseso. Hindi, Pero yung parang, ewan ko, nickel ata yun, sobrang daming nickel ata nung kailangan. Isa mo kinukuha yung nickel, di ba? Mining, etc. So, mag-strip ka ng ganun din, mountain. sinisira mo rin yung mundo, bro. Tapos, pag nasira yung battery, isa mo itatambak. Actually, yun yung isang problem rin nata ni China, hindi ko sure, pero yung mga batteries nila, parang sobrang dami. Wala na Hindi silang na alam pagdagay. kung saan i-dispose, hindi pa ano. So Oo. medyo, kaya nga ngayon, may nabasa naman ako recently, hydrogen-powered naman yung gagawin ng mga sasakyan. Si Tesla ata gagawa nun, or tsaka si ano, basta alam ko BM eh, pero hindi ko alam Tesla ba or kung sino man. Yun ang gagawin nila, hydrogen na ngayon. So yun nga guys, mabalik tayo. Lalagyan ko na ng period ngayon pa lang. Umabot man ako ng 80. Feeling ko ako yung tipong lalaki na lahat kayo naka-EV pero putang ina. Sorry, bawal pala magmura. Ako naka-petrol pa rin ako. Pwede nyo balikan yung video na to pag 80 na siya. Oo. Tapos, Ano? bitahin nyo kasi naka-EV siya nun eh. Hindi, guys. Hindi. Ako na nagsasabi, napakala. Maglalakad na lang ako kung wala ng coaching petrol, bro. Maglalakad na lang ako. I will not Hindi mo use kakayanin EV yun, bro. battery. Hindi mo kakayanin yun. Hindi mo kakayanin yun. Ay, ito yung I mean, I will use EV for everyday use. Oh. Tinutuntukan mo kanina eh. Hindi. I mean, I'll use EV for everyday use. Pero pag sinabi mong like, papalitan mo yung F1, papalitan mo yung NASCAR, papalitan mo Kulit yung... mo, no? Ano kaya yung tsura Papalitan mo yung yung tsura GT3. nung F1 na walang tunog? Diba? Diba? Bro, ano eh? Yung tunog dun. Hangin na lang siya, bro. Hangin na lang siya, pare. So, imagine niyo yun, guys. Paano ba Like, yung tunog na F1, bro? Sample naman dyan. Honda yung nagawa ko, pare. So, ayun, basta ayun, guys. Kayo na lang yung mag-ano, man. Kasi, for me, nahilig kasi ako sa kotse because of, unang-una is yung, syempre, yung itsura. Yung, Fast and Furious, bro. bro, hindi, I mean, bago pa mag Fast and Furious, bro, bata pa lang ako, napapanood ko na yung F1, lalo na si Michael Schumacher. Yung mga ganun, yung ano pa, yung mga CD ba yun, pare? CD, yung mga part 1, part 2, mga ganun, yung mga documentary ng ganun, pare. So napapanood ko siya, doon pa lang, na ano ko na yung tunog, na alam mo yun, na pag dumadaan yun, yung tipong, yung parang golf cart na hindi mo maintindihan na, hindi ko na maalam na kotse pala yun nung panahon na yun, di ba? Pag dumadaan siya, pare, alam mo yun, parang, my God, alam mo yun, parang may demonyong umaano sa'yo na, may hilig ka dito, maaati ka dito, mahuhook ka dito. And then, lumabas yung Fast Saan ka and na-hook, Furious. bro? Nahook ako nung... Nahook ako nung lumabas yung Fast and the Furious 2. Kasi yung 1, hindi ko Bata pa tayo, Hindi. 2001 yun eh. Hindi ko napanood yung, actually, mas una ko napanood yung 2 kaysa sa 1. Sa HBO, no? Hindi. Saan? CD. Ah, May yung daddy ko, merong ganun. So, una ko napanood yung 2. Tapos,
napanood ko yung Tokyo Drift. After yung Tokyo Drift, nalaman ko na meron palang parang series yun. And then, tsaka ko pinanood yung 1. Pero sa 2, kaya ako na in love, bro. Lalong-lalo na, pinaka-special sa akin yung scene na, hey, you wanna make some money? You wanna race tonight? Tapos humataw siya gamit yung skyline niya. Bro, then and there, I was like, I'm a JDM guy, bro. Na, alam mo yun, na parang, Actually, puro bro, hindi ko, nung napanood ko yung 1, alam mo yun, parang, naano lang ako na parang, okay, kaya pala ilabas yung makina ng ganun. Ang laki. Okay, umaangat yung kotse. Nung napanood ko yung 1, yung Anong Charger. Yung Charger yung Vin Diesel, yung unang-una niya pinakita yung dinala niya si Paul Walker dun sa garage, pinakita niya, tapos kinuwento niya. Bro. Oh, 1 pala yun. 1 yun, bro. One pala Yun yung parang ginaano ni Paul Walker na gusto kong magkapera. Na paano mo nagagawa yung ano, oo. Tapos dinala siya dun sa garage ni Vin Diesel sa bahay niya. Kung paano yung in-explain niya yung kwento na paano siya nakulong, paano na ano yung tatay niya. Tapos pinakita niya yung kotse na ginagawa ng tatay niya, natakot siya manihuin yun. Hindi ako na-amaze eh. Like, alam mo yun na parang, oo, na-amaze ako ng konti, pero alam mo yun, parang ang reaction ko lang sa kanya is, okay, pwede ka pala maglabas ng makina ng gano'n. May gano'n pala kalaking makina. Pwede pala maging gano'n yung itsura ng kotse mo. Tapos pwede pala umangat yung kotse mo. Hindi, not like yung impact nung talagang yung skyline, yung mahataw. Puta bro, sabi ko sa'yo, tapos lalo na nung lumipad sa bridge yun, man. Nung lumipad yung skyline sa bridge, I was like, fuck bro, man. Sorry, bawal pala magmura. Feeling ko pag nagka-skyline ako, papaliparin ko rin na ganyan yan. Oh, legit. Yun nasa isip ko ng bata ako. Tapos, ewan ko kung alam mo yun yung DVD na Japanese DVD. Yung kay Keiichi Tsuchiya, yung sa drifting, yung parang, ano ba tawag doon? Si Keiichi. Type, ano ba? Hindi ko na pero... Basta yun yung lumang Japanese na may subtitle. Napanood ko yun, bro. Lalo ako na in love sa JDM, bro. And, nandun pa rin ako kasi dream car ko talaga R34. Kaso, hindi na sa Fast and Furious yung JDM. Tapos, ang sumunod ko na kotse na talagang sa puso ko, pare. Ewan ko kung sa'yo din, pero Honda, bro. Ewan ko kung sa'yo, nasa Honda talaga, bro, kasi dyan tayo nagsimula eh. Pero bago lahat, bro, gusto ko naman, ikaw naman ang magkwento. Gusto ko na kwento mo yung nagsisimula ka, mag-Honda ka. Saan mo siya nabili, ano yung unang mga setup na ginawa mo dyan. Tsaka, ano yung feeling, bro, nung nabuo mo siya. Yun yung pinakamagandang pag-usapan natin. Kasi, for sure, maraming makaka-relate sa inyo dito, guys. Kasi, syempre, yun yung pinaka... Mamaya mo na sagutin yung telepono na Hindi ko sasagutin, bro. So, yun nga, bro. Pwede mo kami mabigyan ng idea. Ayun. Nagsimula ako is... Actually, 16. Meron na akong Honda. Actually, kaya gitnaan ng 16 years old ako. Meron na akong Honda. Stock Honda. Actually, yung Honda ko is LXi. Nabili ng tito ko, ng asawa ng ate ko, tsaka ng ate ko, as a gift para sa akin. Ngayon, nung time kasi na yun, pare, actually, ang request ko lang is mags. Actually, naalala ko yung kwento mo. Mags. Tapos, lower down ng konti, tanggal tint, tapos sounds. Para sa akin, ng time na yun yung setup lang na gusto ko muna sa Honda. Wala pa ako masyadong, actually, ng time na yun, pare, before ako ma-hook sa Honda, wala pa akong alam talaga sa Honda. Alam ko yung Honda, alam ko maganda yung SIR, alam ko maganda yung ano, pero like, hindi ko alam yung kung ano yung makina ng Honda. Wala akong alam about Honda, pare. Alam ko lang Spoon. Which is ano naman talaga, diba? So, nung time na yun nga, sabi ko, kasi nung time na yun, medyo mabait pa ako, medyo favorite pa ako nung time na yun eh. Kaya medyo lahat ng hingin natin, time na lahat ng hingin, lahat ng i-request natin, napapagbigyan naman. So, nung sinetap ko yun nga, mags, lower, tanggal tint, sounds. Tapos, nagtaka ako, bro, kasi nagtaka ako. Sabi ko, magpa-birthday na ako ulit. Magpa-birthday na ako, kasi kalagitnaan ng 16 binigay sa akin yun eh. So, magpa-birthday na ako ulit. Sabi ko, parang wala pa yung kotse ko.
Eh, ang ginawa lang naman doon, mags. Yun nga, yung mga setup lang na yun. Bigla na lang ako nagulat, sinama ako nung asawa ng ate ko. Tara, sama ka sa akin. Bro, pagdating namin doon sa, ang layo pa ng pinuntahan namin, Fairview, pare. Pagdating namin ng Fairview, nandun yung kotse ko, parang bahay lang siya, men ha. Kasi hindi naman siya yung anong bahay, pero alam mo yun, mayaman na bahay. Nandun yung kotse ko. Walang makina. Walang nakamags, walang tint. Pero puta, walang makina, bro. So, nagtaka ako, sabi ko, ano nangyari sa kotse ko? Ba't walang makina? Tapos ayun na, doon ko na nakilala si Kuya Miko. Yo, shoutout nga pala Kuya Miko, MRD Racing, doon ko siya nakilala. Tapos doon niya in-explain. Kumbaga sa ano bro, yun yung time na na-divergenize ako bro sa Honda World. Doon ko na nalaman yung mga B16, B18. Noong time na yun, ang setup ko is B20. B20 all motor. Walang turbo. Tapos, ayun, nung 17 ako, funny story, nung nag-17 ako, sa bahay lang kami naghanda, kumakain kami ng dinner, nagulat na lang ako, inabutan ako ng susi, happy birthday, tapos na yung kotse. Bro, for the first drive, hindi ko na tinapos yung kain ko, bro. Alam mo naman ako pagdating sa... Marunong na mag-drive nun, bro. Marunong na ako mag-drive, pare. Pero not like... Manual Bro. yan, manual. Manual, bro. Nagkakilala tayo, bro. Alam mo, medyo nasabi mo naman na medyo newbie pa ako nung time. Alam mo sa sarili mo na, newbie pa tong bata na to, di ba? Yung time na yun, talagang, alam ko lang, humataw. Hindi ako marunong mag-lunch. Hindi ako marunong mag-power shift. Yun na yung alam ko, humataw lang talaga. Hataw, first, second, ganun lang. Like, doon ako, alam mo yung time na yun, bro, doon ako na-divergenize sa VTEC, pare. Kasi nung na-experience ko yung VTEC, tapos yung power ng all-out na V20 na all-motor, pare, na full exhaust, ha? Full exhaust, pare. Naka-full exhaust ako, tapos hindi naman sa pagyayabang, pero wala akong parts na copy. All original, bro. Alam mo na, nakita mo naman yung kotse ko. So, sa mga gusto makakita, magpo-post na ako ng, papakita na lang namin yung picture ng kotse ko dito. So, ayun, B20, tapos, yung first time kong nag-aral, mag-lunch, is sa Clark. Nag-track day kami. Hindi. Sino mo na nagturo kasi sa'yo? Ano yung magandang... Ang nagturo sa akin mag-lunch is si Kuya Miko. Hindi, yung nandun ka sa mga pag-aaral, bro. Nakakalimutan. Huwag mo i-pass forward, pare. Bro. Pina-pass forward ko eh. Doon muna tayo siya. So, tinuruan ako ni Kuya Miko, which is yung, siyempre yung beginners. Basic. Yung 2.5 RPM. So, yun. Nung natuto ako mag-lunch, after nun, more on track day muna kami. Track day, puro rent ng ano. Tapos, ako, sumali ako ng, nakalimutan ko anong pangalan ng event. Pero ano siya, basta event sa Clark, sa drag race. Tapos, naalala ko, first time kong illegal is nung nakilala ko na si Mike. Paano ko ba si Kupal. Nakilala ko na si Kupal. Blip mo na lang si D. Alam niyo ba kasi ako controversial pare, di ba? So, ayun. Nakilala ko yung tao na yun. Tumambay kami ng mga bagal. Doon kita first nakita, kasi puta na feeling ko, akala ko ikaw yung palagi nagpapa-event sa Makapagal. Ikaw yung laging nasa gitna ng Makapagal, ikaw yung maingay doon. Sumasayaw. Nagtataka ako bakit ngayon, puta, napakatahimik mo, parang bata. Tuloy mo yung kwento mo kasi. So yun, ano ako mag-drag race. Simula nun, ayoko na mag-illegal. Bro, drag race na lang. Kamusta naman yung feeling, bro? Actually, masarap siya pare, nakaka-hook siya, para siyang droga. Sarap, no? Yun nga, ilang second, Yun. seconds kang, parang limot mo yung problema. Exactly, yun pare. Parang sa Fast and Furious ko, walang mortgage, walang problema.
Alam mo yun, di ba naisip yung pag-aaral mo, which is yung time na yun, hindi na Hindi naman ka ako naman nag-aaral. nag-aaral, bro. Actually, oo nga. Totoo yun, hindi na ako nag-aaral. Kasi yung time na yun, medyo swerte pa tayo ng konti eh. Tapos pinaka-memory siguro, at nasabi mo rin naman na pinaka-memory mo din, Yeah. pinaka-legit na pag-uusapan talaga habang pagtanda is yung nahuli siguro ako. Ay, wala na, totoo na yun eh. Pare, nahuli ako. Nandun ka, di ba? Kaya, pinusasan ako, pinasok ako ng kotse, tapos kung mapusasan ako, lumabas ako sa kabila. Sa kabila ng mobile. Tapos sinahamin ko ng suntukan yung polis. Oo. Ngayon, ano Grabe nga? ka naman, sir. Hindi naman po kami gano'n. Grabe ka naman. Hindi naman ako Badas pala to, guys. Dati yun. Napaka-douchebag na ito. Dati yun. Huwag niyo i-idoloyin to, guys, ha. Dati yun, ngayon wala. Mabait na po tayo ngayon eh. Pamilyadong tao na tayo. Wala ka ng pamilya. Pati sa vlog. Giniloko mo yung mga viewers natin. Guys, single po ako. Lagay ko na yung IG ko dito, tsaka Facebook ko. Ha. So, ayun. Yun nga, medyo, syempre, napatrouble din tayo sa drag race kasi nga, hindi naman talaga siya, like, legal. So, illegal siya dito sa atin. And kumakarera tayo sa open road, di ba? So, ayun. Nagkaroon tayo ng issue doon. After nun, medyo na-retire na eh, kasi medyo nag-die down na yung scene eh. So, ayun. Wala kasi puro establishments na nandun. Actually, mid 2012, 13, parang gano'n. Paano na yun eh, kaya nga lumalaro na kami sa sa May Molino. Pag ano na yung time na yun, pero yung mga luma talagang makikita nyo sobrang grabe. Pero, May mga interviews rin po kami. Actually, may mga interviews rin ako sa YouTube. Di ko na alam ibang titles, isa na lang yung alam ko. Pwede nyo rin po i-search yun. Makikita nyo, hindi ko naman ano, pero makikita nyo yung interview. Sobrang dami talagang tao, sobrang daming kotse, punong-puno. Tapatan yung... Shell. Oo, Shell, Petron. Minsan, tumatrangka pa kami sa may HK sa... tapos sa Shell. Oo, Shell. Sa may sa may Jollibee. Yun. Tapos yun, makikita nyo doon, si Mike palagi nasa gitna, akala nyo lagi nyo pa-event. Mas malupit yung karera dito kaysa sa Fast and Furious, no? Oo, ito talaga Sobrang legit dami eh. talaga. Ito talaga legit. Saka alam mo yung buhay na buhay. Oo. Yun. Tsaka hindi po kami kumakambyo na more than 50 times sa quarter mile. Totoo yun. Hindi kami nagda-downshift ng 10 beses. Kasi hanggang 5 lang po yung gear namin. So, ayun. Yun, kaya Wrap up mo na, bro. Wrap up mo na kasi... So, ayun guys. Susunod pa kami mga podcast, abangan nyo yun. So, ayun guys. Ito yung first episode ng ating podcast. Para lang siguro makilala nyo kami, yung host nyo. Me, Gary, and Padi Mike, para makilala nyo kami and paano kami naging sa kotse, paano kami nagsimula and paano kami nahilig and ano yung Comment nyo kung ano background yung mga namin. gusto nyo susunod na yung topic natin. Yes guys, and Meron yung mga questions. may mga possibilities din na meron tayong mag-guest, so abangan nyo yun guys. May mga kausap na kami actually. Yes, actually may mga nakaano na kami and please like, comment, subscribe na rin kayo para And matulungan share the nyo kami. video, guys. Yes guys, share the videos para for more content and kung gusto nyo nakikita yung kulitan namin, dalawa ni Mike, yun. So, Yeah, guys. ipoposter namin to sa Spotify. And ito yung IG ni Mike, palabasin. IG ko, and IG na siya. So, thank you guys. Stay tuned. Next episode. See you mga ka-highway. Hang out soon.